Hey guys, so I've decided to start this cooking series and our first recipe is sinigang. Disclaimer, I'm not a chef. This is just my own way of cooking. Sa part na to, pinakulaan ko na yung baboy para lumambot. Sa pagpapalambot, naglagay lang ako ng asin, bawang, sibuyas, paminta. Lagay din pala ako ng laurel pampabango. Habang hinihintay yung baboy, hiniwa-hiwa ko na rin pala yung mga kamatis. By the way guys, if I'm not mistaken, first time ko nga lang pala magluluto ng sinigang. After ko palang hiwain yung mga kamatis, hiniwa ko naman yung mga sibuyas. Pagkatapos, sinunod ko naman balatan at hiwain ng mga bawang. Favorite nyo din ba ang sinigang? Kasi ako, oo. And yung gusto ko sa sinigang is yung maasim talaga. After ko palang i-prepare yung mga ingredients, sinimulan ko ng mag-isa. Una ko nga palang nilagay yung mga onion, sunod yung garlic. After ng saglit na paghahalo-halo, sinunod ko naman yung mga kamatis. May ibang recipe ng sinigang na hindi naglalagay ng kamatis, kaya hindi mapula yung kulay. Maputla or usually maputi ang kulay ng sinigang pag ganun. After pala madurog ng mga kamatis, nilagay ko na yung pinalambot ko na baboy pero hindi kasama yung pinagkuluan. After nun, naglagay ako ng 5 cups of water para sa lasa. Nag-add din ako ng patis, tsaka ako sinunod yung mga sampalok. After 5 minutes, in-add ko na rin yung mga gabi. Nung nakita kong medyo malambot na yung mga gabi, dahil nakulangon ako sa asim, nagdagdag pa ako ng Knorr sinigang mix. Pagkatapos ng mga ilang minuto, malambot na yung mga gabi. Kaya dinagdag ko na yung mga natitira pang gulay, kaya ng pechay at sile. Dito sa bahay, hindi nila gustong ino-overcook yung mga gulay. Kaya ilang minuto bago matapos ang pagluluto, dun palang ina-add yung mga dahon-dahon na gulay. After ilang minutes, ito na, meron na tayong sinigang. Until our next episode guys, thank you for watching. Bye!